Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagagalit sa kahabagan sa paunang panalangin po ng aming beloved noble evangelist, Well de Almeida, end time prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong managawain at tapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan sa Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso. Bagong lahat kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagang makamit, patawari, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, mga Panginoon. Ikaw po maglagay na makatagal dapat bigkas ikaw ang kinaksahan mo kasang pangunawa, kaisipan ng bawat na pagkinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas sa pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved, honorable parents in the Lord, at ating pong inaalala at hindi makakalimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved, honorable evangelist, Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganyan din po ang ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, at apo'y nagpabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga bisita, at sa ating pong mga viewers sa ating pong live webcast. Dahil tayo po ay umaalala sa homegoing ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, kaya ibabase po natin yung ating mensahe. Ang ating topic, the honor of following. The honor of following sa Tagalog, karangalan ng pagsunod. Basahin po natin ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Psalm, chapter 112, verse 1. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. The Gospel according to St. John chapter 12, verse 26. If any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Ito po sa mga awit, 112, talatang 1. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanatang 12:26. Kung ang sino mang tao yung naglilingkod sa akin, ay sumusunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan muna natin ng sabay-sabay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang palakpak na may pasasalamat at kagalakan sa ating pinakamamahal na Jesucristo. The honor of following, sa Tagalog, karangalan ng pagsunod. Sa ating pagsunod sa mahal na Panginoon, meron tayong sinasabing karangalang matatanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating first text na ating nabasa sa Salmo 112, talatang 1, sinasabing ang mapalad na tao daw ay yung natatakot sa Panginoon at ang kanyang kaligayahan ay nasa utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabing mapalad na tao, mga minamahal. Pag sinabing mapalad, nakatanggap siya ng pabor, nakatanggap siya ng biyaya na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya sinuwerte na nakatanggap ng material na bagay sa sanlibutan ito. Dahil ang material na bagay na tatanggapin mo sa sanlibutan ay mayroong katapusan at maaaring magpahamak sa iyo at magpahiwalay sa iyo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero pag sinabing ikaw ay mapalad, mga minamahal, ang tangi mong kaligayahan ay ganapin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kagaya ng ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon.
Kagaya ng ginawa ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, ang kanyang kagalakan magmula nang sila'y magsama ng ating iginagalang mahal na pastor ay ang ganapin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Walang itinatangi, walang inaalis, mga minamahal. Kung ano ang nakasulat, yun ang kanilang gaganapin sapagkat sila'y may takot sa harap ng ating mahal na Panginoon at yun ang kanilang kagalakan. Kaya ang sabi ng ating supporting verse sa talatang 12, mga minamahal, o John chapter 12 verse 26, kung ang sino mang tao'y naglingkod sa akin ay sumunod sa akin. Kapag totoong ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sino ang iyong sinusunod? Hindi ang kapitbahay mong nagsasalita sa iyo. Hindi ang labwas mong nagsasabi ng kung ano-ano sa iyo. Kung hindi rin ang iyong mga magulang na nagsasabi ng kung ano-ano sa iyo na against sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, kung ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos, ikaw ay sumusunod. Walang iba, kundi sa Diyos na iyong pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At hindi ka humihiwalay. Dahil sabi ng second phrase, kung saan ako naroroon, ay doon naman naroon ang lingkod ko. Sa madalit salita, hindi ka humihiwalay sa ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon, hindi humihiwalay sa Panginoon. Ano man ang kanilang naging kalagayan, ano man ang naging kalagayan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, sa kanilang pagsimula bilang Kristiyanong totoo, mga minamahal, hindi nila hiniwalayan ang ating mahal na Panginoon, ni sa isip, hindi sumaging hiwalayan ang ating mahal na Panginoon na lalong niyakap pa ang utusan ng ating mahal na Panginoon na sa kapanahunan na hindi kapanahunan na ipinangaral na ang salita ng ating mahal na Panginoon without any mental reservation. Hindi inisip kung ano ang kinabukasan, hindi inisip kung ano ang magkakaroon sila. Ang inisip ay may pangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi sa last phrase, kung ang sino mang tao ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Ito yung ating topic. Sinasabing the honor of following, sinasabing karangalan ng pagsunod. Pag sumunod ka pala sa ating mahal na Panginoon, ito ang tunay na karangalan. Hindi ang karangalang matatanggap mo sa sanlibutan ito. Kahit lahat ng karangalan, lahat ng medalya, ibigay sa iyo na galing sa sanlibutan, ang tawag dyan ay walang kwentang karangalan. Dahil may tunay na karangalan, karangalang sinasabing ito'y matatanggap mo sa magitan ng pagsunod mo sa mahal na Panginoon at Diyos mismo ang siyang magbibigay sa iyo nito. Kaya kung meron tayong sinasabing karangalan ng pagsunod, mga minamahal, meron sinasabing teaching by example. Teaching by example ang ibig sabihin, pagtuturo sa pamamagitan ng halimbawa. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, hindi basta nagturo na kagaya ng iba, mga minamahal. Itinuturo, pero hindi ginagawa. Kaya nga merong isang pastor, sabi niya sa head pastor niya, Pastor, bakit iba yung ginagawa natin sa itinuturo natin? Anong sagot sa kanya, mga minamahal? Huwag mong isiping kasalanan ang ginagawa mo, hindi ka nagkakasala. Yung ba'y tamang salita, mga minamahal? Huwag mo daw isiping kasalanan ang ginagawa mo, hindi ka nagkakasala. Samantalang sa banal na kasulatan, mga minamahal, mag-isip ka lang. Nagkasala ka na. Mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo. Nagkasala ka na. Nagkaroon ka lang ng hatred sa kapwa mo. Pumatay ka na ng tao. Tumingin ka lang ng may kahalayan sa opposite sex. Nagkasala ka na ng pangangalunya. Kaya sa banal na kasulatan, black and white, mga minamahal, merong sinasabing teaching by example. Ito ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ginawa nila sa kanilang sarili at saka itinuro sa atin, nang itinuro sa atin, makapangyarihan ng salita. Dahil nagawa na nila, makapangyarihan ng salita, nagmanifest ito sa ating buhay, nagpunga ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya nga napakinggan natin yung nagpatuto kanina, mga minamahal. Napakahaba, 4 na taon na kahirapan. Inuusig pa sa siya ng kanyang asawa, mga minamahal. Pero ang sumagi sa isip niya
ang pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Maglingkod ka sa Diyos, gawin mo ang kalooban ng Diyos, wala kang pipiliin. Pati sa pagbibigay, mga minamahal, pinilit niyang gawin. Inutusan niya yung kanyang asawa na patunayan niya ang sinabing pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pag nagbigay ka ng tapat, ang Diyos ay tapat, ikaw ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sinasabing teaching by example o pagtuturo sa magitan ng halimbawa. Kindly po. In the book of Ephesians, chapter 6, verses 1, 6, and 7. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. 6. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will doing service as to the Lord and not to men. Efeso Kapitulo 6, versikulo 1, talon sa 6 at 7. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Dito po sa 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng Panginoon na hindi sa mga tao. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak na may pasasalaman. Teaching by example o pagtuturo sa magitan ng halimbawa. Kaya ito ang ating nakita sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Sila munang gumawa mula sa kabanalan, mula sa pagtatapat, lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan, maging sa pagpupuri, mga minamahal. At pagkatapos, ipinangaral sa atin. Kaya sabi ng ating nabasa sa verse 1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Dahil ang ating mahal na magulang sa Panginoon, ang ating beloved, honorable parents in the Lord, mga minamahal, ginawa nila ng may katapatan kung ano ang inutos ng ating mahal na Panginoon. Ayan, yung kanilang itinuturo, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, talimahin natin. Sila ang ating magulang sa Panginoon, sa ating pagtalima, sa ating pagsunod. Ang sabi, ito'y matuwid na bagay. Ibig sabihin, ikabubuti natin ito, mga minamahal. Kaya hindi natin pipiliin, ito kasi madali. Ito kasi ang gusto ko eh. Pwede naman akong mag-choir member. Pero hindi dyan ako sa Amorato, aawit lang ako dyan. Hindi ako dyan sa main church. Dito ko. Pero dyan, aawit lang ako dyan. Hindi ganun nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, hindi naman nila sinabi sa mahal na Panginoon, pag pinagyaman mo kami, tsaka ako maglilingkod sa'yo. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, ngayon, sagana tayo. Sa kanilang kapanahunan, walang kasaganahan. Pangako lang ng Diyos ang nakasulat sa banal na kasulatan. Yun lang ang pinanghawakan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya naman nung anihin nila, kasama tayo sa umaani ng pagpapalang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, kung meron kang tatalimahin, talimahin mo ang iyong magulang sa Panginoon. Ang sabi, ang iyong pagtalima, verse 6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa tao, kundi bagkos gaya ng alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi tayo gumagawa para makita ng tao, mga minamahal. Kasi yan na ang ginagawa ng tao sa sanlibutan, lalo na pag malapit na ang halalan, mga minamahal. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, wala namang nakakita. Yung kanilang kahirapan, yung kanilang pagtitiis, mahabang pag-aayuno, mahabang panalangin, wala namang nakakita. Kaya nga walang sumuporta. Ang tanging nakakakita ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At noong ang kanilang panalangin ay umabot na sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kung sa sanlibutan walang sumuporta, mula sa langit, sumuporta, nag-provide ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Napunuan ang pangailangan ng iglesia. Kaninang umaga, tinanong ko sa sweetheart ko habang kami nagpe-prepare. Sweetheart,
ako pala magpiplit sa Marikina. Bigyan mo nga ako ng alaala mo kay Mama Dear. Kasi siya 79, nag-worker na siya. 1979, worker na siya. Noon daw, mga minamahal, ang ating beloved Mama Dear ang magluluto ng kanilang pagkain. Ano pagkain nyo? Minsan daw, bagoong. Yung bagoong isda. Hindi ba meron yung tinatawag na latak? May konting sabaw, may latak. Paghahati-hatiin pa sa plato yun, mga minamahal. Para magkasya. Pag nakabili naman ng isda, yung maliliit daw na isda, ibabalot sa dahon ng saging at saka ipapangat. Ewan ko kung alam niyo yung salitang pangat. Paksiw sa madalit salita, mga minamahal. Hahati-hatiin yun sa manggagawa, mga minamahal. Sa ganung kalagayan, konti ang pinaghahatian, pero dama nila ang kagalakan. Dama nila ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang taong gumagawa nito ay ginagawa ito ng may mabuting kalooban, hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman ang konting pinaghahati-hatian, ngayon, pinarami na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Halos hindi na nga maubos. Dahil ang ating mahal na magulang sa Panginoon nang sila'y gumawa, hindi para makita ng tao, ginagawa nila ito para palugdan ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 7, mga minamahal, gawin mo ito ng may mabuting kalooban. Maglingkod ng may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Itong sinasabing teaching by example. Kung itong makikita sa atin, mga minamahal, itong ating ituturo, kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, ginagawa natin ang lahat ng bagay, hindi para makita ng tao, kundi upang palugdan ng Diyos, mga minamahal. Yung ginawa natin, tayo rin ang aani. Bakit? Sa banal na kasulatan, kung anong itinanim mo, yan ang yung aanihin. Ang natatago ay lantad sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, nagtanim ka ng laman, aani ka sa laman. Nagtanim ka sa Espiritu, aani ka sa Espiritu. Sinasabing kapayapaan at buhay na walang hanggan. Pagkatapos nito, mayroong sinasabing remembering the sacrifice. Yung sakripisyo, hindi yan nalilimutan. Maging ang Diyos sa langit, yan ang inaalala, mga minamahal. Ibig sabihin, pag-alaala sa sakripisyo. Kaya nga ang ating mahal na magulang sa Panginoon, nasa langit na. Pero kahit saan ka pumunta, basta gagawin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang ihipon ng iyong kamay ay pagpapalain at mararamdaman mo ang iyong sarili. Walang sinumang pwedeng maging laban sa iyo dahil balot ka ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil yung sakripisyo ng ating mahal na magulang sa Panginoon, inaalala yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabing, remembering the sacrifice o pag-alala sa sakripisyo. Huwag natin kalilimutan ang mga tao na sa atin ay nagsakripisyo. Yan ang ating mahal na magulang sa Panginoon na Diyos mismo ang siyang nagbigay sa atin para maituwid ang ating landas sa tamang landas ng ating lakbayin. Kindly po. The book of Hebrews, chapter 13, verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. The second book of Timothy, chapter 1, verse 5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Loy, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Dito po sa Hebreo, kabanatang 13, talatang 7. Alalahanin ninyo ang nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Dito po sa 2 Timoteo, kabanatang 1, talatang 5. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo,
na namalagi muna kay Loida na inyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Remembering the sacrifice o pag-alala sa sakripisyo. Sino ang ating alalahanin, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pamumuno sa inyo na siyang nagsasalita o nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Yun daw ang ating aalalahanin. Huwag nating kalilimutan. Ito na tayo ngayon sa ating kalagayang sasabihin nating pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Dahil may mga taong ginamit ang ating mahal na Panginoon kaya tayo narito. Unang tinawag ng ating mahal na Panginoon, ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, sila ang mga unang taong nagsakripisyo para gawin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Pagdating natin, pagpapala na ang ating inani. Inani kong pagpapala ng kagalingan ng aking karamdamang ketong. Inani kong pagpapala ng kapayapaan ng aking puso't isipan. Ngayon, payapa na maging ang aking kaluluwa. May katiyakan na napipikit man ang aking mata ay meron ng langit na naghihintay sa akin. Ganon din sa inyong mga kalagayan, mga minamahal. Tinanggap nyo ang pagpapala sa kagalingan ng inyong mga incurable sickness and diseases. Tinanggap nyo ang pagpapala sa kalayaan mula sa kahirapan. Kagaya nung nagpatotoo kanina, napakahirap ng buhay, mga minamahal. Pero nakita natin, mga minamahal, dahil sa panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, siya mismo ang nagsasabing sa kanyang sarili, 7 taon na siyang hindi nakasakay ng barko, wala nang pwedeng tumanggap sa kanya. Sa mga company, sa shipping company, wala nang pwedeng tumanggap sa kanya. Pero sa langit, may Diyos na nagsasabing, pwede ka pa dahil may taong nananalangin para sa'yo. Sa kanyang sarili, mga minamahal, hindi na siya pwedeng pumasa sa medical. Dahil yung company na sinasabing doon siya magpapamedical, alam niya na very strict. Masyadong mahigpit pagdating sa medical. Galing na siya doon dahil bumagsak nga siya sa medical. Pero ang Diyos sa langit, mga minamahal, ay dumidinig sa panalangin ng mga taong matuwid na siyang ating mahal na magulang sa nanalangin ng una pa bago tayo tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ano nangyari, mga minamahal? Dahil nakatingin ang ating amang nasa langit, ang ating napakabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na siya dumaan sa medical. Sabi ng company, sumakay ka na! Wala na problema! Ang ginamit, yung luma niyang dokumento, hindi yung bago, mga minamahal. Kaya nahango sila sa kahirapan. Kaya sabi ng ating nabasa, ano ang iyong aalalahanin? Ngayong tayo'y nahango na sa kahirapan, nahango na sa karamdaman, nahango na sa kawalan ng pag-asa. Ano ngayon ang ating aalalahanin? Ang bagay na meron tayo? Ang bagay na naipon natin? Ang maganda nating tahanin? Yan ba ang ating aalalahanin, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, alalahanin ninyo ang mga nagkaroon ng pamumuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang pananampalatayang ito ang ating tutularan. Pananampalataya ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Hindi pumipili kung anong gagawin. Lagi kong inuulit. Hindi pinipili kung anong gagawin. Marami kasing gustong magpagamit. Marami kasing gustong magsuot ng uniforme. Ayaw naman gawin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Alam mo, kahit makasuot tayo ng uniforme, makasuot ka ng uniforme, nakaawit ka sa 58, alam ng Diyos na hindi ka dumaan sa proseso. Alam na, mahal Panginoon, na wala kang sacrifices. Hindi ka nagsakripisyo. Ay wala ka rin aanihin, nakaawit ka lang. Kung hindi pa mag-rapture, malukot ka rin kasi wala kang sakripisyo. Kasi ang galak ay makakamtan mo kung nagsakripisyo ka. Totoong nagawa mo ang kalooban ng Diyos, nalugod ang Diyos sa'yo, kaya may galak ka.
ang kagalakan na yan, hindi sa fulfillment na bagay na meron ka, kundi ang kagalakan na yan ay galing sa Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tingnan nyo mga tao sa salibutan, di ba nasa kanila lahat ng bagay? Mayayaman, nasa kanila, kilala. Pero wala silang galak. Kasi wala doon ang Espiritu Santo sa kanilang puso. Kaya pag sinyorkat mo ang iyong posisyon, dahil gusto mo lang makita nandiyan ka, marami kang backup, nandiyan ka lang. Matatapos at matatapos, wala kang galak. Pero pag nagsakripisyo ka, sumunod ka sa proseso, dumaan ka, nagfasting ka, pag sinabing samin ka, pag sinabing doon ka, nagampanan mo, may galak ka dahil nandyan sa'yo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, ang pananampalatayang ito ng ating mahal na magulang sa Panginoon, siya ang ating gagayahin. Aalalahanin natin ang sakripisyo, ang paghihirap ng ating mahal na magulang sa Panginoon. At kung meron tayong gagayahin, ang sabi, gayahin natin ang pananampalatayang ito. Walang shortcut, mga minamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, enter ye at the narrow gate. Iyon ang pinasok ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Hindi nila pinili ang makipa, ang maluwag na daanan at pintuan. Ang pinili ng ating mahal na magulang sa Panginoon, ang makipot na daan at pintuan. Kaya naman, umabot sila sa hangganan, mga minamahal. Ngayon, nasa langit na mismo, tayong nananaginip. Saan natin nakita sa panaginip? Sa langit ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Ako, kapapanaginip ko lang. Nagkasama ng ating beloved Mama Dear, ang ating mahal na pastor sa langit, mga minamahal. Ang tanong, ang ating mahal na magulang sa Panginoon, magkasama sa langit, ang tanong, tayo kayang narito pa, kasama kaya tayo sa langit? Pag sinyorkat natin ang paglilingkod sa Diyos, pinili lang natin yung madali, mga minamahal, o ang ating mahal na magulang sa Panginoon, more than 100% ating sasabing sila ay nasa langit. Ang tanong, tayo ba'y makakasama sa langit, mga minamahal? Kaya sabi ng last place, gayahin natin ang pananampalatayang ito. Ang pananampalatayang ito, ang sabi, ang pananampalatayang ating nabasa, inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwaring nasa inyo na namamalagi. Yun daw pananampalatayang hindi nasa atin na namamalagi. Sinasabing the unfeigned faith, ibig sabihin pananampalatayang namamalagi. Pag sinabing unfeigned faith, mga minamahal, hindi yan kumukupas. Kaya nga unfeigned, mananatili yan, ang tawag dyan ay pananampalatayang ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pag binasa natin ang banal na kasulatan, sinasabing the most holy faith. Bakit? Dahil yan ang pananampalatayang gusto ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo na nagawa na ng ating mahal na magulang sa Panginoon. And finally, meron tayong tinatawag na a life of honor. A life of honor, sinasabing isang buhay ng karangalan. Hindi tayo basta nabuhay lang. Nabuhay at namatay. Sasabihin natin, naglingkod sa Diyos, langit. Maraming nagsasabi niyan. Hindi naglingkod yan sa Diyos. Langit yan. Ang tanong, anong klaseng paglilingkod ng kanilang nagawa? Para sabihin mong, langit yan, mga minamahal. Hindi ba? Kaya nga ako, pag ako nagbasbas, hindi ko nasabing langit. Ang sinasabi ko, mga minamahal, maglingkod tayo sa Diyos. Para pag dumating sa atin ang ganitong kalagayan, binawi ng mahal na Panginoon ang kanyang pinahiram na buhay. Ang langit na pangako ng Diyos, yan ang naghihintay sa atin. Ayun ang katotohanan na nakalagay sa banal na kasulatan. Pero pag sa'yo, naglingkod yan sa Diyos, langit yan. Ang tanong, anong klaseng paglilingkod, mga minamahal? Kaya nga, meron tayong halimbawa. Meron tayong tinutulalang halimbawa. Yan ang buhay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sinasabing karangalan ng pagsunod, mga minamahal, meron tayo niyan. Para ang katapos-tapusan, meron tayong sinasabing a life of honor o isang buhay ng karangalan. Last verse, kindly po. Ito na po huli nating talata. Maghanda ating magpaawit, mga manunugtog. The book of Psalm, chapter 112, verses 2 and 3, and verse 7. Amen. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth
and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Verse 7, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Mag-awit 112, versikulo 2, 3, talo sa 7. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawahan at kayamanan at ang kanyang katwiran ay manatili magpakailanman. Dito po sa 7, siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang isang malakas na palakpak. Last verse na tayo pumalakpak ng may galak. Isang malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos sa langit. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. A life of honor, isang buhay na may karangalan. Mga minamahalo, isang buhay ng karangalan. Isang buhay ng karangalan. A life of honor. Pakipalitan yan. Baka mali yung maisulat nila. Isang buhay ng karangalan. A life of honor. Meron tayong isang buhay ng karangalan. Ibig sabihin, itong buhay natin ito, may karangalan. Hindi basta buhay, mga minamahal. Ang patunay, sabi ng ating nabasa, ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Yan ang sinasabi ng verse 2. Pag ikaw ay may buhay ng karangalan, ang binhi mo, ang ibig sabihin mula sa henerasyon mo at sa susunod pang henerasyon, at sa susunod pang henerasyon, ang sabi sila ay magiging makapangyarihan sa lupa. Dahil sila'y mapalad na may karangalang galing sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi, mga minamahal ng verse 3, kaginhawahan at kayamanan ay nasa kaniyang bahay at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Nasa lahi mo ang kaginhawahan, nasa lahi mo ang kayamanan, pero tayo mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon, tayo naman ngayon ang kayamanan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Yung ating pagpapatuloy na paglilingkod sa Diyos, hindi maitutumba sa kayamanan sa salibutan. Kaya nga tayo ang tanging kayamanan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Alam natin sa langit, nakikita tayong nagpapatuloy na may kainitang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng last praise, ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Mabubuhay ka sa katwiran dahil nasa iyong sinasabing a life of honor. Verse 7, siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ano man ang mangyari, ngayon may sinasabing monkeypox, mga minamahal. Kapag ikaw ay nahingahan, kapag ikaw ay nadikitan, mahahawa ka na. Dinaig pa yung ketong, mga minamahal. Kasi yung ketong, may sugat ka, napadikit ka sa may ketong, doon ka mahawa. Pero ito, pag nahingahan ka, kapag ikaw ay nadikitan, sabi, mahahawa ka na. Yun ang sinasabi nila, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, kapag ikaw ay may tinatawag na isang buhay ng karangalan, hindi ka matatakot sa mga masamang balita. Ang sabi, ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Kaya kahit anuman ang mangyari sa salibutan, anumang balita ang bitawan, mga minamahal, matatag pa rin ang puso mo na ikaw ay tumitiwala sa mahal na Panginoon dahil meron kang karangalan ng pagsunod, and finally, ang nasa iyo, a life of honor o isang buhay ng karangalan. Tayong lahat ay tumayo. Habang tayo umaawit, mga dala niyong bisita, medyo malayo yung ating crowd, mga minamahal. Pero hihintayin namin kayo sa harapan. Pinapapunta ba natin sila sa harapan, mga baguhan? Papuntahin natin sila sa harapan. Hihintayin namin kayo habang tayo umaawit. Huwag niyo sayangin ang sandaling ito. Gusto niyo ng karangalan ng pagsunod, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Gusto niyo ng isang buhay ng karangalan, kayamanan, kasaganahan, wala kang takot, may puso kang tumitiwala sa Panginoon. Ang tawag sa iyo mapalad. Hindi ka sinuwerte, mapalad ka. Ikaw na baguhan, pumunta ka sa harapan. Samahan niyo sila, yung mga nagbunga. Hihintayin natin